pumasok talaga sila. 40, 60 nautical Mahigpit na miles. binabantayan ng guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150 ang tatlong barko ng People's Liberation Army Navy ng China na namataan sa Mindanao, at unang nakita sa labas ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea noong Lunes, sabi ng Naval Forces Northern Luzon, sa Teka lang mga utol ha. So yung monster ship at iba pang Chinese vessel ng ng China Coast Guard pumasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas diyan sa may Zambales. At eto pa, bukod pa to mga utol, etong nasa Mindanao. Okay? Gano'n na sila ka-agresibo. So kailangan talaga nating ma-monitor kasi iba talaga yung pakay o tangka nitong China sa West Philippine Sea. Ang problema, kulang nga sa kagamitan ng ating Philippine Coast Guard. At itong mga nakaraan, mga utol, para sa hindi lang nakakaalam, nanawagan na naman muli ang China na sabi nila isoli daw yung mga missiles na pinadala ng Amerika dito sa Pilipinas. Ibalik daw sa Amerika at para daw maging maayos ang usapin ng Pilipinas at ng China. Gumugulo daw dahil sa pakikialam ng Amerika. Ang tugon naman ng ating presidente o ng ating gobyerno sa China, alisin nyo yung mga barko nyo dyan sa aming mga teritoryo at isosoli namin yung mga kagamitang pinapadala ng Amerika. Pero mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin. Sigurado mga utol, maglalabas na naman ng public statement ng China na parang pinapagulo ng Amerika yung sitwasyon sa West Philippine Sea. O nakikialam na naman para mga ganon, di ba? Lagi naman nilang ginagawa yan. Anyway, dahil dito, Amerika nagpadala ng bombers sa West Philippine Sea kasama ang fighter jet ng Pilipinas. Mula to kay Aerial TV, pakisubscribe siya, pakilike yung video. Game na, alamin na natin. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, fighter jets ng Pilipinas at US bomber nagpatrolya sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Na Ang rin yung Philippine video. Air Force at US Pacific Air Forces ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa air patrol at air intercept sa kanlurang dagat ng Pilipinas sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone noong February 4, 2025. Yan na mga utol, actual footage yan ha. Yung kagandahan kumikilos din yung yan ang ating fighter jets, no? Kasi ito yung sa Amerika, no? Bandila ng Pilipinas, no? Pagsasanay. Iyak na naman sigurado, no? Ang ehersisyo ay naglalayong mapahusay ang operational coordination, improving air domain awareness, at palakasin ang maliksi na kakayahan sa pakikipaglaban ng magkasama sa pagitan ng dalawang hukbong himpapawid. Kasama sa joint exercise ang tatlong Philippine Air Force FA-50 kasama ang dalawang US B-1 aircraft. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na ito, ang parehong mga hukbong panghimpapawid ay pinino ang kanilang mga tactical at estratehiya sa operasyon. Sa pagsasanay na ito sa pagpapahusay ng kakayahan, binibigyang diin ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force ang kanilang matatag at estratehikong partnership na nagpapakita ng sama-samang pangako sa pagpapanatili ng panrehiyong seguridad at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mas tama mga utol, no? Pero sana magtuloy-tuloy na rin yung joint naval, no? O kaya isa sa katubigan natin. Sana magtuloy-tuloy yung pagmo-monitor kasi doon talaga nagkakaroon ng problema doon sa ating mga katubigan dahil yung China panay ang deploy ng mga kanilang mga ships, no? Na talaga, ang tangka naman talaga nila agawin ang ating teritoryo. Lagi nga sinasabi ng China, kanila yung mga teritoryo na parang tayo yung illegal. Tayo pa yung illegal na nakikiagaw ng teritoryo na may teritoryo. Ganun pinalalabas ng China sa mundo na sila yung may lehitimong pagmamay-ari ng China, yung mga
isla, islet at saka mga bahura na nandyan sa West Philippine Sea. Pero ang totoo mga utol, atin po. Tayo po may legal na karapatan at tayo po ang inaagawan. So binabaliktad dyan yung China. Okay? Mga utol, tuloy na muna natin. Sa Zambales, no? Pumasok sila. Pumasok talaga sila. 40, 60 nautical Mahigpit na miles. binabantayan ng guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150 ang 3 barko ng People's Liberation Army Navy ng China na namataan sa Mindanao at unang nakita sa labas ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea noong Lunes, sabi ng Naval Forces Northern Luzon sa Teka lang mga utol ha. So yung monster ship at iba pang Chinese vessel ng ng China Coast Guard pumasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas diyan sa may Zambales. At eto pa bukod pa to mga utol. Etong nasa Mindanao. Okay? Gano'n na sila ka-agresibo. So kailangan talaga nating ma-monitor kasi iba talaga yung pakay o tangka nitong China sa West Philippine Sea. Ang problema kulang nga sa kagamitan ng ating Philippine Coast Guard. At itong mga nakaraan, mga utol, para sa hindi lang nakakaalam, nanawagan na naman muli ang China na sabi nila, isoli daw yung mga missiles na pinadala ng Amerika dito sa Pilipinas. Ibalik daw sa Amerika at para daw maging maayos ang usapin ng Pilipinas at ng China. Gumugulo daw dahil sa pakikialam ng Amerika. Ang tugon naman ng ating presidente o ng ating gobyerno sa China, alisin nyo yung mga barko nyo dyan sa aming mga teritoryo at isosoli namin yung mga kagamitang pinapadala ng Amerika. Pero, di ba, knowing China, talagang i-insist nila na kanila yung lugar. Na tayo yung kailangan makiusap sa kanila. Hindi tayo dapat nakikiusap sa China. At saka, in the first place, wala silang kwentang kausap pagdating sa mga bagay na yan. Pa-comment ang inyong opinion mga utol. Dapat ba tayong maniwala pa sa sinasabi ng China? O dapat talagang ipagpatuloy natin ang ating ginagawa sa pagtatanggol ng ating teritoryo? Pa-comment inyong opinion. Tuloy na muna natin. isang pahayag, sinabi ng Naval Forces Northern Luzon na ang barkong pandigma ng Pilipinas ay nagsasagawa ng regular maritime and sovereignty patrol nang mamonitor nito ang presensya ng 3 barko ng PLA Navy sa lugar. Ang misyon nito ay iniutos ng Northern Luzon Command o NOLCOM, sinabi ng Naval Forces Northern Luzon, na ang pagkakaroon ng plano sa lugar ay sumasalamin sa ganap na pagwawalang bahala ng People's Republic of China sa internasyonal na batas at sinisira ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Totoo yan. Pero, ang malupit dito, kabaliktaran pa sinasabi ng China na tayo pa'y pinalalabas na palaging mali. Tayo yung illegal dyan sa mga lugar na yan. Diba? Lintik talaga, sobrang lintik. So may mga delusional na sila, no? Parang niisip nila kanila yung lugar. Mismo mga utol, no? Actual footage yan, ha? Ayan, nandyan lang sa dapat talaga i-monitor kasi pag hindi dumadagsa bigla yan mga yan, di ba? Dumadami. Atin po. Hindi. Di ba? Pag gray na mga utol, Navy na yan eh. Pag gray na, gray ship. O, kanila nga yan, oh. O, gray ship na yan mga utol. Naval na yan. Kumbaga, barkong pandigma na po yan. Pag gray ship. Pag Coast Guard vessel po, white normally. Pero pag gray vessel... Namataan din ang 2 barko ng China Coast Guard na CCG-3301 at 3104 sa tinatayang 70 hanggang 75 nautical miles mula sa baybayin ng Luna La Union nitong Lunes, 3 ng Pebrero,
Ang naturang mga barko ng China ay unang napaulat na namataan 34 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan, na ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ay maituturing na pinakamalapit ng deployment ng mga barko ng China sa coastline ng Pilipinas. Sipin nyo mga utol, nagagawa na nila yun, no? Samantalang tayo hindi natin ginagawa yun sa kanila. Pinapasok talaga tayo. Ganong katatapang, alam nilang hindi natin sila bibirahin. Kasi nag-aantay yan eh. Pinoprovoke nga tayo, nag-aantay na birahin natin sila. Para sila yung tayo yung mali. Gets? So, ang mandato naman sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard at saka doon sa Westcom ng West Philippine Sea, maximum tolerance. Okay? Kahit nga binubuli tayo, binabangga tayo, winawater cannon tayo, hindi natin pinapatulan. Kasi nga, maximum tolerance. Hinahayaan natin na sila yung maunang manakit. Ganun palagi. Pero hanggang kailan makakatiis sa mga Pinoy nating mga sundalo? 'Di ba? It's a matter of time itong gera na to. Sa isang panayam, sinabi pa ng opisyal na nagmula ang 2 CCG vessel sa Mindoro, saka umakyat patungong Pangasinan at nitong Lunes na mataan na nasa baybayin ng La Union. Aniya, patuloy ang pagkilos ng 2 barko ng CCG, hindi tulad ng tinaguriang monster ship na umaaligid lang sa may baybayin malapit sa Zambales. Hindi pa alam aniya sa ngayon kung saan maglalagi ang naturang mga barko ng China, subalit patuloy ang pagbuntot ng 2 barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cobra at BRP Bagakay na i-deploy para i-challenge ang iligal na presensya ng 2 CCG vessels. Naniniwala naman ang PCG official na nais ng China na gawing normal ang kanilang iligal na pagpapadala ng CCG vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Bunsod nito, nagpahayag aniya ng commitment ang commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gavan, na pigilang gawing normal ang ganitong mga iligal na aksyon ng CCG dahil mananatili silang vigilant at sisiguraduhin hindi na tumindi pa ang tensyon. Yan mga utol, no? Talagang pipigilan ng Pilipinas yung kanilang mga gawain. Wants to normalize their deployment of illegal deployment of China Coast Guard vessels also within our own exclusive economic zone. At dahil dito, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, has expressed his commitment, na this kind of illegal actions of the China Coast Guard will not be normalized because we are going to remain vigilant at the same time to ensure that the tension will not escalate. The difference of these 2 China Coast Guard vessels with that of the China Coast Guard monster ship, etong pagdikit niya ng 34 nautical miles lapit na yesterday ay continues. It started na lang galing to sa may Mindoro, from Mindoro, and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our 2 Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. Patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Accordance with the law. Has threatened our safety of navigation. Ayan mga utol, yan lagi nila sinasabi, no? In accordance with the international law yung ginagawa nila, pero lawful pa ba yan? Diba? Nasa loob siya ng teritoryo natin. Diba? Doon pa lang maling-mali na tong mga lintik na to, no? Talagang pinipilit nila, no? Na sila yung tama. Baga ginagago tayo. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. At na naman ako, na-high blood ako sa mga lintik na to pag yung mga ganyan-ganyan nila salita. Pag nagsalita pa sa public, no? Pabaliktad lagi yung sinasabi. Anyway, paki-comment na lang inyong opinion. Maraming salamat Ariel TV, maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Paki-comment ang inyong opinion, paki-like na rin yung video mga utol. At paki-share na rin. Salamat po.